Hey guys, so today magre-review tayo ng pre-cal. Ang unang lesson po ay sequences and series. Ang sequence po, yun yung mga terms, like just a set of terms. Tapos ang series po, yun po yung sum ng terms ng sequence. Tapos meron po tayong apat na types: arithmetic, geometric, Fibonacci, saka harmonic. Important to, ito yung di-discuss natin. Ito hindi natin i-discuss kasi hindi siya important. Pero basta brief explanation. Ang Fibonacci, yun po yung pag-add ng previous term sa current term to get the next term. Tapos ang first term at second term mo daw, sabi ni Ma'am MS palagi, ay 1. So, sa harmonic naman, yun po yung reciprocal lang ng arithmetic. So, para makuha yung next term ng harmonic, i-reciprocal mo muna sila, tapos find the common difference, then add, then i-reciprocal ulit. Tapos, sa arithmetic, okay, arithmetic na tayo. A constant common called the common difference is added to a term to obtain the next term. So, parang, like, para makuha yung next term, para makuha yung next term, mag-a-add ka ng isang constant called the common difference para makuha yung next term. Tapos, ito po yung formula niya. Kailangan nyo pong tandaan to. Ito po yung formula niya. Tapos, ang a sub n, yun yung nth term. A sub 1, yun yung first term. N, number of terms. D, common difference. Tapos, if hindi po given si a sub 1, ito po yung gagamitin nyo. Okay, so sa arithmetic series naman, yun po yung sum nung terms sa arithmetic sequence. Ito po yung formula niya. Tapos pag hindi po given si a sub n, ito po yung gagamitin natin. So, ito po, nag-solve po tayo kanina kasi pang-ilang retake na ako. So, find the sum of the first 10 terms of the sequence 5, 9, 13, 17. Hindi naman po given yung a sub n, which is yung last term. Hindi naman yung 10th term di given. So, itong formula ginamit natin. So, n, which is 10, kasi first 10 terms. S sub 10, tapos n is 10. Tapos, 2, a sub 1, 2, a sub 1, which is 5. Plus, n minus 1. Ang n natin ay 10, 10 minus 1. Tapos, common difference natin ay 4. Kasi 9 minus 5, 4. 5 plus 4, 9. 9 plus 4, 13. 13 plus 4, 17. So, 2 times 5, 10. 10 minus 1, 9. 4. 9 times 4, 36. Plus 10, 46. Times 10, 460. Dito naman, find the common difference of the arithmetic sequence with a sub 4 equals 10 and a sub 11 is 45. So, sequence to. Ito series kasi sum. Series. Kasi series, sum. Okay? Pero ito naman, walang sum. So, arithmetic sequence gagamitin natin. Tapos, with a sub 4 equals 10 and a sub 11 equals 45. So, hindi given si a sub 1. So, ito yung gagamitin natin. So, hinanap yung common difference, which i-isolate natin yung common difference. So, si a sub m magiging negative. Tapos, divide both sides by n minus m. N to n minus m. Para makuha si common difference. Ang a sub n natin, always remember, mas malaki yung n kay m. Ang a sub n natin ay 45. Ang a sub m natin ay 10. So, ang n natin ay 11. Ang m natin ay 4. So, 45 minus 10, 35. 11 minus 4, 7. 35 over 7 is 5. Gets. Next, geometric sequence and series. So, sa kanina sa arithmetic, mag-a-add tayo ng constant para makuha yung next term. Dito naman, mag-multiply tayo ng constant, which is called the common ratio, para makuha yung next term. So, ito po yung formula. Like, i-memorize nyo lang yung formula. Tandaan nyo lang. So, a sub n, nth term, a sub 1, first term, r, common ratio, and number of terms.
Tapos pag hindi given si a sub 1, gagamitin natin itong formula with a sub m. Sa geometric series naman, again, yun yung sum nung terms ng geometric sequence. Tapos ito po yung formula. Ito po pag r is 1. Pag yung common ratio ay 1, itong gagamitin, n times a sub 1. Ito naman pag hindi 1. So dito, insert 3 numbers between 6 and 32/27 so that the 5 numbers form a geometric sequence. So, una, ito yung 3 numbers. Mag-fit tayo ng 3 numbers para maging geometric sequence ng dalawa. So, itong sequence, yeah. So, una, ito yung formula. Kasi itong ginamit natin, hindi ito. Kasi given naman si a sub 1. So, rearrange, divide both sides by a sub 1. Tapos, kunin yung n-1 root para iwan si r. So, ang n natin is 5 kasi 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 minus 1, 4. A sub n natin ay 32/27. Tapos, a sub 1 natin ay 6. So, ganito. So, ang sagot dito ay 16/81, which magiging 2/3 yung r natin. 2/3. So, 6 divided by 3, 2. Times 2, 4. 4 divided by 3, 4/3. Times 2, 8. 8 times 2, 16. 3 times 3, 9. 16 times 2, 32. 9 times 3, 27. Gets? Dito naman, find the 8th term of a geometric sequence where the third term is 27 and the common ratio is 3. So, ito yung gagamitin natin kasi hindi given si first term. So, a sub 8 yung hinahanap. Given is itong dalawa. So, a sub 8, 27 kasi yun yung third term natin. 3 to kasi ang common ratio ay 3. Ang n natin ay 8 kasi mas malaki nga si n kaysa sa m. So, m natin ay 3. So, 8 minus 3, 5. 3 raised to 5, 243. 243 times 27 is 6,561, which is a sub 8, which is yung 8th term natin. So, tapos na tayo dito. Mag-move on naman tayo sa sigma notation. So, nagkaroon po tayo ng mistake kanina. So, bawal po ito. Hindi po, eme ko lang to. So, ang kailangan mo lang sa sigma notation is i-memorize. I-memorize mo yung mga properties of sigma notation. So, i-explain ko na lang kung paano sila nag-work. So, kunwari, may sigma ka. Sigma. I equals 1. Ito first property pa lang tayo Tapos pili ka 6. Ito I. So, ang ibig sabihin lang nan is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 hanggang 6 kasi nagsimula ka sa 1 hanggang 6. Instead na maghirap kang i-add yan each na ito yung gagamitin mong formula. N plus 1 over 2. Yun yung gagamitin mong formula. N natin is ito, 6. Tapos this only works if yung lower bound natin ay 1. So, N is 6. 7 kasi 6 plus 1, 7 over 2. 6 divided by 2. 6 divided by 2, 3 times 7, which is 21. Tignan nga natin kung 21. 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 5, 15 plus 6 equals 21 nga. So, yun po yung first property. Instead na i-add to, ito po yung gagamitin natin. Again, this only works pag ang lower bound natin ay 1. So, ang next property po natin ay ito. Ang ibig sabihin lang po natin dyan ay, kunwari, kanina, I equals, sabihin natin, 1 ulit. Tapos, sabihin natin 6 ulit. Tapos, I. Pero instead na I lang, may
4. 4i. So, ibig sabihin nan? Ibig sabihin nitong property nito is pwede mo na itong ilipat dito. So, 4 times times 6 I. So, yan ang ibig sabihin natin. Tapos, ito, ano ulit to? Ano to? Ano to? Yan yung sinolve natin dito, which is 21. So, ito, pwede mo itong gamitin ng first property, which is 4 times 21, which is 82. Yun yung purpose ng second property, na pag may constant ka sa imong expression, pwede mo siyang ilipat. Gets? So, next naman is, ito, number 3. Ibig sabihin lang nito is, kunwari, ganito, I equals 1, 6, 4 plus I naman, 4 plus I. Ito, nasa-separate sila ng multiply. So, ang gagawin dyan is pwede mo lang lipat. Ito naman, nagsiseparate sila ng plus, pwede ring minus. So, ang ibig sabihin nun is, pwede mo lang i-rewrite nito is, I equals 1, 6, 4, plus, I equals 1, 6, tapos I. Tapos alam na natin na 21 to. So, babalikan natin. Pero ganyan yung third property. Na pag nasa-separate sila ng plus or minus, pwede mo silang ipaghiwalay. Pero same pa rin yung ito. Pero mahiwalay mo sila. Gets? So, dito naman sa fourth property, kung meron tayong constant, ito, 4, yung constant natin, ang gagawin mo lang dyan is, magiging c times n minus m plus 1. So, kunwari ito, magiging c times n minus m plus 1. So, yung c natin ay 4. So, 4. Ang n natin is 6. Ang m natin is 1. Ang plus 1. So, 6 minus 1 is 5. Plus 1 is 6. So, 4, 6. 4 times 6. 6 plus 6, 24. So, ito, sagot dito, 24. Plus 21, which is 45. So, ang sagot dito ay 45. Yes. Sa fifth term naman is, ito is sum of the first positive integers. Dito naman, the sum of the first squared positive integers. Yes. So, ang ibig sabihin lang nan is, ito, kunwari squared siya. So, ang mangyayari dyan is squared. Instead na i-add mo silang lahat yan, pwede tayong gagamit nitong formula. Yun. Ang i-memorize mo lang dito is ito, saka ito. So, n natin ay 6. 6 plus 1, 7. 6 times 2, 12 plus 1, 13. Over 6. So, cancel. 7 times 13, 7, 9, 91. So, ang sagot dito ay 91. Okay? So, ito, try natin to. Solve natin to. So, yung I, pwede siyang kahit anong letter. Kunwari K, ganun. So, dito, separated sila by addition and ano. So, pwede natin gamitin si third property na pwedeng hindi ko na isulat yung yung ito para madali.
Okay. Thank you. Minus sigma ni K plus sigma ni 1. So, sige na. 5, K equals 1, K equals 1, 5. So, ito, squared. So, anong gagamitin natin dito? Sa squared na to. Ito yung gagamitin natin. So, 5, 6, kasi 5 plus 1, 10, 11. So, 6, cancel, 5 times 1, 55. So, ito, siya ay 55. Ito naman, ano yung pag K? Pag K, which is ito. Ito, hindi kita, sorry. Pag K lang, ito. So, ang gagawin natin is n times n plus 1 over 2. So, ang n natin ay 5. So, dito na tayo mag-solve. 5 plus 1 is 6 over 2. 6 divided by 2 is 3 times 5, 15. So, ito minus minus 15. Ito ay 15. Ito naman, yung 1 na yan is isang constant. So, pwede natin gamitin to. So, 1, dito na tayo. 1, ang n natin ay 5. 5 minus m natin ay 1. Ang plus 1. So, cancel to. 1 times 5, 5. So, plus 5. So, ganun lang. So, 55 minus 15, 40. Tama ba? Plus 5 equals 45. Yes. Ganun lang po ang properties of sigma notation. Ito pa. So, ito, constant tong over 2, tas constant rin tong square root of 3, pero itong x, ito siya. So, ang gagawin natin is pwede natin itong ilipat dito. Magiging sigma ng x over 3, 10, x equals 3 pala, over 10, sorry, square root of 3 over 2 times x. Kasi parehas lang. Tapos ito ay constant. Itong so pwede nating ilipat sa likod. So magiging square root of 3 over 2 times to x equals 3, 10 x. So ito since x yan, pwede natin gamitin to. Ay, joke lang guys, 1 to 1. 1. So, pwede natin gamitin to. Which is, itong gagamitin natin. So, 10, 11, 2, 10 over 2 is 5, 55. So, ito ay square root of 3 over 2 times 55. Yan yung sagot. Hindi ko na isi-simplify yan. Bahala na kayo. So, yan yung sagot. Aray. So, next dyan is mathematical induction. So, is-speedrun ko na lang to kasi feel ko hindi dito kasama sa exam. So, kunwari, yung kanina na 1 plus 2 plus 3 plus ... and the sum of the four equals, which is kanina is n times n plus 1 over 2. N times n plus 1 over 2. So, make sure that both the left hand side and the right hand side are equal when n equals 1. So, dito sa left hand, ano yung first term natin? 1. Dito naman, when n equals 1, so 1 plus 1 is 2 over 2, cancel, so 1 equals 1. So, tama na yung first step kasi equal sila. Step 2, replace n with k, then see if both sides equal when n equals k plus 1. So, ibig sabihin na 1 plus 2 plus 3 plus ... plus yung n natin ay magiging k daw equals k k plus 1
over 2. Yan. So, ang gagawin natin, tignan natin kung equal, kung k plus 1. So, 1 plus 2 plus 3 plus plus k plus 1 equals k plus 1 plus 1 plus 1 over 2. Tapos yung ito, alam na natin na ito yan. So, k plus 1 over 2 plus k plus 1 is equal to ito. So, tama lang yan. Tama lang yan, sabi ko. Hindi na natin basta ganyan lang. Tapos, step 3, done. Make sure to have a conclusion. They are both equal. Okay. Angles in a unit circle. So, ang initial side natin, yun yung kunwari ito yung angle mo. Ito yung initial side natin. Tapos ito yung terminal side. So, pag clockwise, ang initial side hindi gumalaw. Pag clockwise, pag counterclockwise, positive. So, pag positive yung angle na to. Pero pag negative, pag negative, basta, kunwari, ito yung terminal. Kunwari, ito yung initial. Ito yung terminal. Ito, negative kasi clockwise siya. So, ito, hindi ito importante. Basta, sinulat ko lang yung nasa PPT ni ma'am. Ito, 1 degree is equal to 60 minutes. Tapos, 1 minute is equal to 60 minutes. So, ang ibig sabihin nun is, pag-convert, So, try natin to. Gawin natin tong degree. So, una, yung 18, anong gagawin dito? Yung 18 seconds, gagawin nating minutes. So, ito ang gagawin natin. So, paano to? Okay, wait. So, diba, 1 minute is equal to 60 seconds. Pero, ito, 18. So, naging 18 to. Tapos, ilang ganyan. So, 60 divided by 18. Anong sagot dito? Wait lang, wag dito. So, 60 over 18. 60 divided by 6, 10. 3. So, 10 over 3. So, ito, magiging 10 over 3. Gets ba? Okay. So, para maging decimal to, basta para maging decimal to, 3, 10, 3, ayoko na. Basta, ayoko. Kaya nyo na yan. Kaya nyo na yan. Okay, tapos, angles in standard position. Dapat nasa XY plane, vertex at the origin, so ang initial side niya nasa positive x-axis para angles in standard position. So, ito naman, degrees to rad. Tandaan nyo lang to. Pag degrees to rad, yung degree, ita-times mo siya dito para maging rad. Pag rad, ita-times mo siya dito para maging degree. So, kunwari ito, degree. Gagawin nating rad. So, para maging rad is, ita-times lang natin sa pi, 180 degrees. Cancel. This is 2, kasi divide by 60, pi,
over 3 rad. So, ito po yung sagot natin. Tapos ito naman, multiply by 180 degrees over pi. So, cancel si pi. 180 divided by 3 is 60. 60 times 4 is 24. So, 240 degrees. 240 yan 240 degrees. Sorry, nakatingin ako sa camera Hindi dito. Nakatingin ako sa camera para nakikita ko in frames na. So, ito. Coterminal angles. So, two angles are coterminal if and only if their degree and radian measures differ by 360 and 2 pi respectively. So, kunwari, meron kang 10 degrees. Ang coterminal niya is pag i-add mo siya ng 360 or pag i-minus mo siya ng 360 kahit saan dyan. So, 10 plus 360 equals 370 equals negative 350. So, 370 saka 350, coterminal sila lahat yan. Kasi ang difference nila is 360. Ganun rin pag 2 pi. Kunwari, may pi ka. Pag plus ka ng 2 pi, pag minus ka ng 2 pi, equals 3 pi, equals negative pi. So, coterminal itong tatlo. Coterminal sila kasi ang difference nila is ang 2 pi. Gets ba? Tapos, pag between 0 and 360 or 0 and 2 pi, ang tawag doon is smallest positive. Pag between negative 360 and 0 or negative 2 pi and 0, ang tawag doon largest negative. Tapos ito naman, para makuha yung arc length, ang formula is r times theta. Tapos pag pakuha yung sector is 1/2 r squared theta. Theta is the measure of the central angle. So, kunwari, ang measure of central angle natin ay 60 degrees. Tapos yung radius natin ay 10. So, ang r natin is ang arc length natin is r times theta. Ang r natin is 10, ang radius natin ay 10, times 60. So, 600. Yun yung arc length natin. Tapos, pag sa area ng sector naman, 1/2 r squared theta. So, ang r squared is 10, so 100. Anong kalahati ng 100 divided by 2 is 50 times theta, which is 60. 6 times 5 is 30, 0. So, yun yung area ng sector. Gets ba? Ganun lang kadali yung formula na binigay ni ma'am. Pero, yeah. Kasi yeah. Next naman tayo dito. Circular functions. So, pagod na ako guys. Pag ito yung, di ba, sine is y over r. Cosine is x over r. Tangent is y over x. Tapos, ang reciprocal ng sine is cosecant, which is r over y. Ang reciprocal ng cosine is secant, which is r over x. Ang reciprocal ng tangent is cotangent, which is x over y. So, pag sa unit circle, ang r natin is palaging 1. Ang radius natin ay palaging 1. So, mamaya magbigay tayo ng example. Pati dito. Ito is reference angle. So, before that, bubuuin natin ang unit circle. Medyo matagal to. Pero, if want mo i-memorize mo. Pwede naman, memorize mo. So, alam natin ay isang revolution ng circle is 2 pi. So, wrong ball pen, sorry. Ay 2 pi. So, anong kalahati ng 2 pi? Which is pi. Anong kalahati ng pi? Pi halves. Pi halves. Anong kalahati ng pi halves? Pi fourths. Tapos,
Ay, sige na nga. Wag na natin kunin yung ano. I-memorize na lang natin. So, search tayo. Ay, sorry. So, search tayo. Unit circle. Sorry. Unit circle. Search tayo. Images. So, ito. Ito ay pi over 6. Pi over 3, 2 pi over 3, tapos 3 pi over 4, 5 pi over 6, 5 pi over 6, 7 pi over 6, 5 pi over 4, 4 pi over 3, 3 pi halves, 5 pi over 3, 7 pi over 4, and 11 pi over 6. Pero like sila De Boys, tinuruan ko sa paano kunin ito pag hindi mo sa ulado. Sana natatandaan pa nila. So, wait lang. Pag degrees naman, 360, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 270, 300, 315, 330. Ayan, degrees. So, paano naman yung kanilang coordinates? Coordinates. So, wait lang. Tatanda natin sa quadrant 1, positive. Sa quadrant 2, negative, positive. Sa dito, negative. Dito naman, positive, negative. Okay? Tatandaan natin. So, dito, tatandaan natin itong tatlo ay special angles sila. So, pag 30 degrees daw, ang coordinates ay square root of 3 over 2, I think. Tama ba? 1/2. Dito naman, square root of 2 over 2, and square root of 2 over 2. Dito, 1/2, square root of 3 over 2. So, dito, ang gagawin lang is mirrored. So, ang mirror nito is ito, which is 1/2 and square root of 3 over 2. Kita ba? Ayan. Pero hindi pa tayo tapos. Alala natin yung coordinates dito ay negative, positive. So, dapat ito ay negative. So, ganun rin. So, ito, square root of 2 over 2, pero negative yung una. So, negative square root of 2 over 2, square root of 2 over 2. Dito naman, ito, square root of 3 over 2, 1/2, pero negative yung una, so negative. Puro memorize lang to. Bro, dito is ito, mirrored lang, mirror. So, square root of 3 over 2, 1/2. Pero dito, both silang negative, so negative. Dito, square root of 2 over 2, square root of 2 over 2, pero both silang negative. Dito, mirrored, so negative 1/2, negative square root of 3 over 2. Dito,
mirrored. Pero dito naman sa una, positive 1/2, negative square root of 3 over 2. Mirrored, square root of 2 over 2, negative square root of 2 over 2. Tapos dito, mirrored, square root of 3 over 2, pero negative 1/2. Tapos ang coordinates nito is nag-move ka once pero hindi ka nag-move upwards, so 1, 0. Dito nag-move ka upwards pero hindi ka nag-move left right, so 0, 1. Dito negative 1, 0. Dito naman 0, negative 1. So yan po yung buong unit circle. Memorize lang natin yan. So ayun nga, ang sign is yung nasa right side. Nasa right side ng coordinate, yung y coordinate, yun yung sign natin. Tapos ang cosine naman is yung nasa left side. Yung nasa left side ng coordinates, mga nasa left side yung sign. So kunwari, tatanungin ka, ano yung sign ng 150 degrees? So pupunta ka sa 150 degrees, tapos sign is yung right side, so ang sign niya is 1/2. Ano naman yung cosine ng, kunwari, cosine ng 45 degrees? So ang cosine is yung nasa left side, which is ang cosine ng 45 degrees, yun yung square root of 2 over 2. So, itong tatlo, yan yung reference angle natin. Kasi, di ba, pares lang silang coordinates. Nag-iba lang yung sign. Kaya, reference nila itong tatlo. So, ito. Pag nasa quadrant 1, sila mismo yung reference angle. Pag nasa quadrant 2, 180 minus yung angle. So, kunwari, ito, 120. So, 180 minus 120 is 60. Yun yung reference angle niya. Pag sa quadrant 3 naman, theta minus 180. So, kung nasa quadrant 3, kunwari, 240 minus 180, ang sagot dyan is 60. Yun yung reference, 60 degrees. Yun yung, yun yung reference angle niya. So, sa quadrant 4 naman, 360 minus theta. So, pag nasa quadrant 4 naman, kunwari, 330. So, 360 minus 30, 360 minus 330 is 30. So, ang reference angle nito ay ito. Gets? Sana. Next. Ayaw ko to. Okay, wait. Pahinga muna ako. Chill. So, okay. So, kunwari, y equals 3 sine 2x daw. So, ang ibig sabihin nito is, ang gagawin dito is, kukunin natin amplitude, which is always absolute value which is 3. So, ang amplitude nito is 3 rin. Ang amplitude nito is 3 rin kasi absolute value. Tapos, b natin ay 2. Ang period natin ay 2 pi over b, which is 2. So, equals pi. Tapos, ang parts of the period is, so ang period natin ay pi so pi over 4, pi halves, 3 pi over 4, saka pi. So ito ay pi, ito ay pi fourths, ito ay pi halves, ito ay 3 pi over 4. So, ang gagawin dito is, ano nga bang gagawin? Ayun, i-re-substitute natin ito dito. So, yung x natin ay pi over 4. So, 3 sine
2 pi over 4. Okay, 2. Ito ay magiging 2. So, ano yung sign ng pi halves? So, babalik tayo dito sa unit circle natin. Pi halves, ang sign niya, which is yung sa right side, ay 1. Sign ng pi halves is 1. So, 1. 3 times 1 is 3. So, ito, nasa 3. Nasa 3 siya. Tapos, ito naman gawin natin, pi halves. So, 3 sine 2 pi halves. Cancel. Sine ng pi. Ano nga ba ang sine ng pi? Pi, 0. So, 3 times 0 is 0. So, ito dito siya. Tapos, 3 pi over 4. Gawin natin. So, 3 sine 2, 3 pi over 4. So, 2 maging 2. So, 3 pi over 2. Ano yung sign ng 3 pi over 2? Sign niya ay negative 1. So, 3 times negative 1 is negative 3. Yan. Tapos, pag pi naman, so 3 sine 2 pi, pi. Ang sign ng 2 pi is 0. So, 3 times 0 is 0 dito. So, yun. I-connect the dots mo lang. Pero sabi ni Ma'am Ems, dapat curve. Wow! Bro, what the hell? Ayan. So, ang graph ng negative 3 sine 2x is babaliktarin mo lang siya. Pag negative niya, mababaliktad lang. So, wait. Ito ay ganyan. Pero pag y equals negative 3 sine 2x, mababaligtad lang siya. Mami-mirrored lang siya. What the hell? Bro, tumama yan, bro. Yan. So, pag negative, nung ma-flip lang siya. Mami-mirrored lang siya. So, ganun rin pag cosine. But instead na titingin ka sa y coordinate, sa x coordinate ka naman titingin. Huwag natin anuhin, no? Gets nyo na, no? So, tignan naman natin pag shifting. So, again, kukunin natin yung ito, y equals 3 sine 2x minus pi. So, kukunin natin yung a, which is 3, b, which is 2, and ang shift natin ay c over b. So, so shift equals negative, kasi negative to, pi over b. Ang b natin ay 2. So, negative pi halves yung shift natin. So, pag negative, shift to the right. So, ang gagawin dito, ang period natin, is 2 pi over b. So, 2 pi over b, 2. Period natin ay pi. So, yung parts ng period ay pi halves. Pi fourths, pi halves, 3 pi over 4, saka pi. So, ang gagawin dito is i-add mo yung shift dito. I-add mo yung shift sa kanila. So, pi over 4. Ang shift natin ay negative. So, negative pi over 2. So, magiging 2 to, magiging 4 to. Negative equals negative pi over 4. So, ito yung una. Then, pi over 2.
minus minus pi over 2. Bro, what the hell? Equals 1 what the hell? Bro, what the hell? Joke lang guys, huwag ko na ituro to. May separate video naman ako doon. Nasa channel ko, guys. Panoodin nyo na lang rin yun. Mas alam ko pa nun. So, next is graph naman ng cosecant saka secant. So, ang gagawin dito is yung kung saan sila nag-0. Sige, kung saan sila nag-0, mag-draw ka ng asymptote. Tapos, mali. Tapos, ito, instead na pababa siya, pataas siya. Ito, tapos, di ba, ang inverse ng sine is cosecant. So, y equals 3 cosecant 2x. Ganun lang yung pag-graph ng cosecant. I-nyew mo lang siya. So, itong purple, yun yung y equals negative 3 cosecant 2x. Ganun lang yung pag-graph ng cosecant sa secant. Mabaligtad mo lang sila. Like this. Ito yung sine function. Magagano lang siya. Bro, naka 47 minutes na ako, lala. Tapos next, fundamental trigonometric identities. Ano nakasunod dito, di ba? Yay, happy. So, di ba? Ang inverse ng cosecant ay sine. So, ito, yun yung reciprocal identities. Basta i-memorize mo na to. Tan, ano ba ulit yung sine? Sine is y. Cosine is x. So, y cos x is obviously tan. So, ganun rin, inverse ng tangent ay cotangent, which is baliktad nito. So, yeah. Memorize lang to. Memorize nyo lang yan. Okay na. Tapos na tayo. Tapos na.